So, anong plano mo ngayon, bro? Liligawan mo ba siya? Yan ba ang plano mong gagawin mo, ha? Tanong ni JV sa akin na nginingisian ko naman. Ngayong alam na natin kung ano ang tunay nilang relasyon, ay ako naman ngayon na makikipaglaro sa kanila. Tingnan lang natin kung hindi sila magulat sa gagawin kong laro. Ang tagal din nila akong pinaniwala na mag-asawa sila pero ang totoo pala'y magkapatid lang sila sa ama. Tingnan lang natin ngayon kung paano nila malalagpasan ang pakikipaglaro ko sa kanila. Ani ko. JV, nandito pa rin ba sa Pilipinas ang pinsan mo? Ani ko pang muli na hindi mawala ang ngisi sa mukha ko. Si Missy? Yeah, nandito pa siya. Why? Wika niya at nakikita ko ang pagkunot ng kanyang noo dahil hindi niya maunawaan kung bakit hinahanap ko ang pinsan niya. Sabihin mo sa kanya na may pagsasalosan kaming dalawa. And sabihin mo din sa kanya na name her price at handa akong ibigay ito sa kanya basta pumayag lang siya sa plano ko. Ani ko at napangisi din si JB sa sinabi ko. Sige, tatawagan ko para masabihan ko agad. Baka mamaya may lakad iyon, so mas mainam na masabihan ko na agad siya. Ani JB. Hindi rin naman nagtagal ay kausap na ni JB si Missy sa telepono. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila dahil lumabas na ng opisina ko ang aking kaibigan. Matsagala ako naghintay at titingnan ko lang kung ano ang gagawin ni Ali kapag nakita niya ako na may kasamang ibang babae. Tingnan ko lang kung hindi siya magsalo sa oras na akbayan ko si Missy sa harapan niya. Ilang minuto lamang ang lumipas at pumasok na sa loob ng opisina ko si JB na may malaking ngiti sa kanyang labi kaya alam kong good news ito. Ipamili mo daw siya ng mamahaling damit at sapatos, pati jewelry sa tuwing magkasama kayo. Habang uma-acting, pasalamat ka na lang daw na hindi man siya nanghihingi niya sa'yo. Natatawang ani ng aking kaibigan kaya maging ako ay natawa na rin sa sinabi niya. Pwede ba natawagan mo siya? Sabihin mo na bukas na namin sisimulan. Ibigay mo sa kanya ang numero ko para matawagan niya ako at magkausap kami. Tatawagan ko naman si Ali at si Harold para makipag-lunch meeting ako sa kanila bukas sa isang restaurant. At habang nasa meeting kami, ay saka susulpot si Missy. Sabihin mo yan sa kanya. Ani ko at tinawagan niya muli si Missy. Kinuha ko naman ang phone ko at tinawagan ko naman si Ali. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko silang makausap ni Harold tungkol sa negosyo na magkakasosyo kami. Okay, Edward, magkita na lang tayo bukas kasama si Harold. Anya at natapos na rin agad ang pag-uusap namin. Okay na bro, nasabihan ko na si Ali para sa lunch meeting bukas. Tingnan lang natin kung talagang wala siyang pagmamahal sa akin. Nakangisi kong ani at sumandal ako sa aking swivel chair habang hinihimas ko ang baba ko. Pagkaalis ni JB ay naiwan na ako mag-isa at trabaho na ang inasikaso ko. Hindi maalis sa isipan ko ang gagawin kong pagpapaselo sa aking mahal simula bukas. Sila naman ngayon ang paniniwalain ko sa kalokohang sila naman ang nagsimula. Tingnan ko lang talaga kung ano pa ang gagawin ni Ali kapag nakaharap na niya si Missy. Habang nag-iisip ako ay tumunog ang telepono ko. Napangisi pa ako nang mabasa ko ang pangalan ni Harold sa screen kaya agad ko itong sinagot. Anong lunch meeting natin bukas? Tanong agad niya nang sinagot ko ang tawag niya. Tungkol ito sa shipment ng materials na laging nadadelay. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos ang proyekto natin. Bala ko kasi magpalit ng kinukuhanan natin ng materials. At kabastusan naman kung ako lang mag-isa ang magdedesisyon tungkol dito. Samantalang proyekto natin ito, hindi ba? Sagot ko na hindi maalis ang malaking ngisi sa aking labi. Ngayon palang ina-excite na ako sa maaaring mangyari bukas. Ganoon ba? O sige, darating kami ni Munchkin ko bukas sa restaurant na sinasabi mo. Kakancel ko na lang meeting ko bukas at ipaprioritize ko na lang muna ang proyekto natin. Sagot niya kaya mas lalo ako natuwa dahil umaayon talaga sa akin ang pagkakataon. Good, then I'll see you tomorrow. Sagot ko at tinapos ko ng aming pag-uusap. This is it, Pansit. Ako naman ngayon na makikipaglaro sa inyong dalawa nang hindi na mamalayan na may alam na ako sa tunay na estado ng relasyon ninyong dalawa. Napatingin ako sa aking orasang pambisig at mag-aalas 5 na pala kaya naman nagmamadali na akong tumayo upang makauwi na ako. Kailangan kong paghandaan ang gagawin ko bukas. Kailangan ko pang makausap sa Missy tungkol sa ibang detalye na gagawin namin upang mapagsalos ko si Alia. Kasama ko ngayon si Harold at si Ali dito sa isang sikat na American restaurant. Nagpapaka-sweet si Harold kay Ali habang ako naman ay parang walang nakikita. Alam ko na naman na kasi kung ano ang tunay na estado ng kanilang relasyon kaya baliwala na sa akin ang mga nakikita ko sa harapan ko. Hey, mamaya na kayo maglampungan. Sweet lover. Kailangan natin itong tapusin dahil may trabaho pa ako mamaya. Importante ang susunod kong meeting at walang pwede makapag-cancel sa akin na meeting na iyon. Kaya umpisa na natin. Ani ko,
Bigla namang napatingin sa akin si Ali at si Harold. Lalong-lalo na si Ali na napataas pa ang isa niyang kilay habang nakatingin sa akin. May mali ba sa sinabi ko? Mamaya na kayo maglampungan after ng meeting natin para matapos na natin ito. Ani ko pa. Sa loob-loob ko ay gusto ko nang humagalpak ng tawa. Gusto kong makita kung ano ang gagawin nila lalo na ni Ali kapag dumating na si Macy. Mukhang good mood ka yata ngayon. Tanong ni Harold. Always, may nagpapag-good mood kasi sa akin ngayon. Sagot ko. Si Ali naman ay hindi kumikibo at titig na titig lamang sa akin. Oh, babae? Tanong ni Harold at isang malaking ngiti na kunwari kinikilig ang pinakawalan ko. Nakita ko ang bahagyang pagsama ng mukha ni Ali na mas lalong nagpapangiti ng lihim sa akin. It's my turn, Ali. Ang tagal niyo akong pinasakay sa kunwaring relasyon ninyo ng kapatid mo. Pwede mo naman sabihin sa akin na magkapatid kayo at wala kayong relasyon pero pinaniwala mo pa rin ako. Ngayon ay ako naman na makikipaglaro sa inyong dalawa. Congrats, bro. Munchkin, mukhang in love si Edward. Sabi ni Harold na may ngisim pang-aasar kay Ali. You could say that. Sagot ko. Dumating ang in-order namin lunch. Tahimik pa rin si Ali at panaka-naka lamang niya akong tinitingnan. Hindi kalayuan ay napansin ko na si Macy na papalapit sa table na kinaroroonan namin na may malaking ngiti sa kanyang labi. Babe, anong ginagawa mo dito? Ani Macy. Of course, kunwari ay nagulat ako sa kanyang pagdating para naman kapani-paniwala. Hey, may ka-meeting ako. Saan ka galing? Sino kasama mo? Sagot ko naman na syempre, bigla akong tumayo at bahagya ko siyang niyakap at kunwari hinalikan ko siya pero bumulong lang ako sa kanyang tenga. Good job. Bulong ko. Baka naman gusto mo kami ipakilala dyan sa magandang binibini na iyan. Ani Harold kaya napatingin ako sa kanila. Si Ali ay hindi na makatingin sa amin. Nakatingin siya sa ibang direksyon na tila ba may pinunasan sa mukha niya. Ang sakit hindi ba? Ganyan nala ako pinaglaruan. Hey guys! Ako nga pala si Macy, girlfriend ni Edward. Sagot agad ni Macy. Inabot niya ang nakalahad na kamay ni Harold na may malaking pagkakangiti kay Macy. Ang loko at mukhang natipuhan pa si Macy. Wife mo? Tanong ni Macy kay Harold habang nakalahad ang kamay ni Macy kay Ali na tahimik lamang at hindi kumikibo. Gusto kong bumunghalit ng tawa kay Harold dahil gusto niya yatang tapusin ang laro na inumpisahan niya dahil kay Macy. Yes. Sagot ni Ali kaya lihim ako napangisi ng pagak. Sige lang Ali, panindigan mo yung ginagawa mo. Tingnan natin kung hanggang saan tayo makakarating sa pagpapanggap mo. I see. Ani Macy. Pagkatapos ay mas inilapit ni Macy ang kamay niyang nakalahad kay Ali. Pero pilit ng ngiti lamang ay ginawad niya sa matamis ng ngiti ni Macy. Matagal na kayo ni Edward? Tanong ni Harold. Iginiya ko sa upuan sa tabi ko si Macy at nagutos ako ng isang plato sa waiter. Well, actually, bago pa lang kami. Noong una, sabi niya kasi wala nang pag-asa sa babaeng gusto niya dahil may asawa na ito. Sabi niya may anak na din siya. Isang gwapong batang lalaki na nagmana sa kanya. Tanggap ko naman. Tapos, nilagawan niya ako paunti-unti kasi gusto na niyang kalimutan ang pag-ibig niya sa ina ng kanyang anak. Sa tingin ko naman ay tuluyan ang nawala sa puso niyang babaeng yun. Kahit saglit lang kami nagkasama. Pinaramdam ko naman kasi sa kanya ang kahalagahan niya. Hindi ako nagkukunwari at pinapakita ko sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Yun kasi ang importante. Maging tapat ka sa taong mahal mo. Kung mahal mo ka sa isang tao, ipapakita mo iyan at hindi ka magsisinungaling sa kanya. Ganoon kasi ang ginawa ko kaya ayan, nabaliw sa akin kahit nababago pa lang kami. Mahabang sagot ni Macy. Excuse me, pupunta lang ako ng bathroom. Ani Ali kaya napatingin ako sa kanya. Okay ka lang ba? Bakit parang may malaki kang problema? Tanong ni Macy. I'm okay. Thanks for asking. Anya tuluyan na siyang nagtungo ng comfort room. Ako naman ay hindi mapakali. Gusto kong sumunod pero tsumitsyempo lang ako. Mukhang napansin naman ako ni Macy na gusto kong sundan si Ali kaya parang nilalandi na niya si Harold. Excuse me, magsisiyar lang ako. Ani ko sa kanila pero mukhang nauhumaling na si Harold kay Macy kaya hindi na niya ako naririnig. Nagmamadali ko naman tinungo ang banyo. Naririnig ko ang mahinang paghikbi kaya hinintay ko ang pagbukas ng pintuan upang yakapin si Ali. Hindi nagtagal ay nagbukas ang pinto. Nagulat pa siya na makita niya ako na nakatayo at naghihintay sa kanya. Tinawag kong isang empleyado at sinabi ko na huwag magpapapasok dito sa banyo kaya tumango lamang siya sa akin. Buti na lamang at pag-aari ito ng kaibigan ko kaya kilala nila ako. Edward,
Anong ginagawa mo? Anya. Mabilis ko siyang niyakap at naipasok ko siya sa loob ng banyo. Isinandig ko siya sa dingding at tinalikan ko siya sa kanyang labi. Noong una ay nagpupumigla siya pero hindi naman nagtagal ay gumaganti na rin siya ng halik. I want you, Ali. Bulong ko habang ang kamay ko ay humahaplos na sa kanyang katawan. Please stop. Habang pinipigilan ang kamay ko. Bakit? Hindi mo na ba talaga ako mahal? Tanong ko sa kanya. May nobya ka na at ano? Ituloy mo. Hindi mo masabi? Dahil? Ani ko. Malakas niya akong itinulak at nagmamadali na siya lumabas ng banyo. Naiwan naman ako na nakatayo at napabuntong hininga ako dahil pilit niyang pinaglalabanan ang damdamin niya para sa akin. Gusto ba talaga niyang makipaglaro sa akin? Bakit ba kailangan niya magkunwari na asawa niya si Harold kung pwede naman niyang sabihin sa akin na mahal niya ako? Naguguluhan na ako kung bakit pinipigilan niya ang kanyang sariling damdamin kung pwede naman niyang sabihin sa akin ng totoo upang pareho kami maging masaya. Nang huminahon na ang pakiramdam ko, lalo na si Junjun ko, ay lumabas na rin ako ng banyo. Inabutan ko na nagtatawanan si Macy at si Harold habang si Ali ay tahimik lamang na nakaupo. Are we done here? Tanong ko. Yeah, napirmahan ko na ang dapat pirmahan. Sagot ni Harold. Well, kailangan na namin umalis. Sabi ko. Nakikita ko naman sa mukha ni Harold ang alinlangan habang hindi inaalis ang malagkit na tingin kay Macy. Natawa ako ng mahina at napasulyap ako kay Ali na nakatingin lang sa malayo. Edward, hindi ba't may meeting ka ngayon? Pwede ba napakihatid si Ali sa kanyang opisina? Kasi may asikasuhin akong ibang proyekto. Sabi ni Harold. Isang kurot naman sa gilid ng hita ko ang ginawa ni Macy kaya napatingin ako sa kanya na tinataasan ako ng kilay kaya bigla akong napao-oo. Bakit siya maghahatid sa akin samantalang sabay tayo napunta dito? Ani, Ali. Si Edward naman yan, okay lang yan. Sige na Munchkin, sumabay ka na sa kanya at may gagawin ako importanteng trabaho. Sagot agad ni Harold na hindi inaalis ang malagkit na pagkakatitig kay Macy. Busy siya. May importante siyang meeting at isa pa, ayoko makaabala sa kanila ng kanyang girlfriend. Sagot agad ni Ali. Natawa naman ako ng mahina pero si Macy ay agad na sumagot kay Ali. Gusto kong pumalakpak sa galing na artista ni Macy pero hindi ko naman magawa. Mukhang mabibigyan ko siya ng bonus. Don't worry, okay lang sa akin. May lakad din kasi ako. Actually, paalis na nga ako dahil hinihintay na ako ng mga kaibigan ko. Hindi ba, babe? Anya habang ako naman ay sunod-sunod na tango ang pinakawalan ko. Well, sumabay ka na sa akin palabas dahil hinihintay na rin ako ng iba kong ka-meeting. Sagot naman ni Harold kaya napatungo ako ng ulo dahil itinatago ko ang ngiti ko ng tagumpay. Iiwanan mo talaga ako dito? Ani, Alia. Nandiyan sa Edward. You're safe with him. Hindi ba, bro? Anya. Yeah, enjoy ka sa meeting. Sagot ko naman at tuluyan na silang umalis. Ako naman ay nagbayad na at pagkatapos ay inilahad kong aking kamay kay Alia. Hindi naman siya nagdalawang isip na kunin ang kamay ko at sabay na kami lumabas ng restaurant. Dadaling kita sa langit, Ali. Wika ko at mas sinigpitan ko ang hawak sa kamay niya upang hindi na niya ako matakasan pa. Saan mo ba ako dadalhin? Tanong ni Ali sa akin habang nagmamaneho ako. Huwag ka mag-alala, ipapasya lang kita para naman makasama kita ng matagal. Marami kasi tayong pag-uusapan. Dadalhin kita sa Tagaytay at least doon ay maganda ang tanawin at mararelax ka. Wala akong gagawin sa'yo ni kagagalit mo sa akin. Wika ko sabay tingin ko sa kanya at nginitian ko siya. Tinaasan lang niya ako ng kilay at tumingin lang siya sa bintana at pinagmasdan lamang ang mga nadadaanan namin. Masaya ako ngayon at matutupad ko na ang bala ko. Ang plano ko na pinag-isipan ko na matagal. Wala man kami pero alam ko at nararamdaman ko ang pagmamahal niya sa akin. Pagkarating namin ng Tagaytay ay dinala ko siya sa isang park na kita ang kabuuan ng Taal Volcano. Napakaganda ng lugar na ito at karamihan na nagpupunta dito ay magkakapareha. Iginiya ko siyang palabas ng sakyan. Hindi naman siya tumututol. Hindi rin mawala ang ngiti ko sa aking labi dahil itong unang pagkakataon na makakasama ko ulit siya ng ganito. Yung para kaming walang problemang iniisip at hindi siya galit sa akin. Ito ka lang, bibili lang ako ng maiinom natin sa restaurant na yun. Ani ko,
Hindi naman siya sumagot. Nakatingin lamang siya sa napakagandang tanawin. Hindi naman maalis ang ngiti ko sa aking labi dahil alam ko na ito na ang simula ng magandang pagbabago na magaganap sa buhay namin dalawa at ng anak namin. Hanggang ngayon ay wala siyang inaamin sa akin na kapatid niya sa ama si Harold. Maging si Harold ay wala din namang sinasabi sa akin pero gugulatin ko sila. Gugulatin ko sila ng aking malaking plano. Sila naman ngayon ang masusurpresa sa gagawin ko. Umorder lang ako ng 2 malamig na iced tea. Bumili din ako ng 2 sob sandwich dahil halos hindi naman niya ginalaw ang pagkain niya kanina. Pagbalik ko sa pwesto namin ay nakaupo na siya sa damuhan. Kinukuhanan niya na larawan ang magagandang tanawin at nagsaselfie pa siya na ang background ay ang magandang view ng Taal. Hi baby, bumili ako ng makakain natin dahil hindi ka naman kumain kanina. Sana ibusin mo naman ito para naman hindi ka mahilo. Masyado ka kasing affected sa akin kaya hindi mo tuloy masyadong ginalaw ang pagkain mo. Ani ko kaya bigla siyang napalingon sa akin. Umuwi na tayo. Baka inahanap ka na ng girlfriend mong salawahan na bigla ka nalang iniwan. Anya, kaya natawa ako. Nasasalos ka kay Missy? Tanong ko habang hindi ako tumitigil sa katatawa ko. Inirapan lamang niya ako kaya mas lalo tuloy ako natawa sa kanya. Ang mahal ko. Kunwari ayaw pero halos mamatay naman sa kasaselos. Huwag mo intindihin si Missy. Ang puso ko'y iisang tao lang tinitibok. Mula noon hanggang ngayon ay pangalan lamang niyang nilalaman nito. Hindi katulad niya na bigla na lamang bumalik na may iba ng mahal ng kanyang puso. Wika ko kaya bigla siyang napalingon sa akin at napatitig sa gwapo kong mukha. Kumikibot-kibot ang kanyang labi na tila ba may gusto siyang sabihin sa akin pero wala naman siyang sinasabi kaya natawa ako ng mahina at nilaro-laro kong straw ng iced tea. Kain ka muna. Hindi tayo aalis dito at hindi kita ihahatid sa bahay ninyo kapag hindi mo ito inubos. Gusto ko kumain ka. Wika ko. Tinignan naman niya ako. Tinignan niya ang hawak kong sandwich. Iniabot ko sa kanya ang isa na tinanggap naman niya. Muli siyang humarap sa magandang tanawin. Narinig ko ang malalim niyang pagbuntong hininga kaya may pilit ng ngiting sumilay sa labi ko. Mahal mo pa ba ako? Tanong ko. Napalingon siyang muli sa akin at tumingin sa mukha ko. Nakatitig naman ako sa mukha niya at naghihintay ako ng kasagutan. Bahala siya. Kahit hindi ang isagot niya sa akin, itutuloy ko pa rin ang plano ko. Mahal na mahal ko siya at gagawin ko ang lahat upang maging akin siyang muli. Minsan ko nang nakuha ang puso niya at naniniwala ako na ako pa rin ang nagmamay-ari ng puso niya. Hindi niya ito may pagkakaila sa akin. Hindi man siya nagsasalita pero ramdam na ramdam ko ang pagmamahal na iyon. Sabi, saan tanungin mo niyan? Wika niya kaya natawa na ako. Macy and I do not have a romantic relationship. I've never loved anyone since you left me. I love you, Ali. At wala nang iba pang minahal ang puso ko kundi ikaw lang. Sagot ko sa kanya. Nakita ko ang paglunok niya ng laway. Ang paglikot ng itim ng kanyang mga mata at pagkatapos ay humarap siyang bigla sa magandang tanawin at hindi ito nagsalita. Totoo ang sinabi ko. Wala kaming relasyon at lalong higit sa lahat. Wala nang ibang minahal ang puso ko. Sana maramdaman ng puso mo sinisigaw ng pagkatao ko. Ng damdamin ko. Wika ako sa kanya. Hindi pa rin niya ako sinasagot. Hindi naman ako nagmamadali ng sagot niya pero gugulatin ko naman siya sa plano ko. Napatingala kaming pareho na biglang kumulog ng malakas. Binitawan ko ang hawak kong sandwich na nakabalot pa at iced tea at itinayo ko siya. Iuwi na kita. Mukhang ulan pa. Wika ko kaya ngumiti siya at tinawag isang batang nanlilimos na may kasamang isang maliit na bata na sa tingin ko ay kapatid nito. Ibinigay niya ang 2 sandwich na hindi naman nagalaw at ang iced tea kaya tuwang-tuwa ang mga ito. Hindi naman niya ito kinain pero sapat na napangiti niya ako sa ginawa niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago ang ugali ng babaeng minahal ko. Inabutan pa niya ng pera ang 2 bata at sinabi niya na umuwi na ang mga ito dahil baka abutan sila ng malakas na ulan. Isinakay ko siya sa aking sakyan at tahimik namin binaybay ang daan pabalik ng Manila. Isa man sa amin ay walang nagnanais na basagin ang katahimikang bumibingi sa amin dalawa. Hindi naman nagtagal ay nakarating din kami sa tapat ng malaking gate ng mansyon nila. Ipinasok ko ang sasakyan hanggang sa makarating kami sa mismong mansyon nila. I love you, Ali. Tandaan mo, ikaw lang ang babaeng minamahal ko. Bubuuin ko babili natin. Maghintay ka lang sa gagawin ko. Wika ko at hinalikan ko siya sa kanyang labi. Hindi siya tumutol pero hindi rin ako nag-take advantage. Baka kasi suntukin na niya ako.
Pero sapat na ang hinayaan niya ako na halikan siya upang makasiguro ako sa tunay na niloloob ng kanyang puso. Wait for Michael. Gusto ko kasing makita ulit kayo ng anak natin para naman makasama ko kayong dalawa sa susunod. Wika ako sa kanya. Hindi siya kumibo at tumalikod na siya upang pumasok sa loob ng malaking bahay nila. Nakangiti akong bumalik sa loob ng sakyan ko. Kailangan ko na makausap ang mga kaibigan ko tungkol sa plano ko. Hindi man kami masyado nakapag-usap ni Ali katulad ng plano ko pero okay lang sa akin. Dahil ang mahalaga ay nakasama ko siya at naramdaman ko sa kanya ang pagmamahal niya katulad ng pagmamahal niya sa akin noon. Hindi niya may tatago sa akin iyon. Sa mga titig pa lang niya sa akin ay naghuhumiyaw na ang kanyang damdamin. Nathalie's POV. Nakatanggap ako ng tawag kay Edward. Diyos ko, kung alam lang niya, kinikilig akong marinig ang kanyang boses pero syempre, hindi ko naman pinapahalata sa kanya na masaya ako na tinawagan niya ako. Gusto niya makipagkita sa akin pero tinanggihan ko nung una. Pero makulit kaya pumayag na din ako. Total gusto din naman niyang makita si Edison kaya pinagbigyan ko na rin siya at gusto na rin naman ulit siyang makita pero syempre, para talaga ito sa anak ko. Sus Ali, pinagbigyan mo ba talaga dahil sa anak mo o dahil ikaw ang atat na makita siya? Pangaasar ng utak ko sa aking sarili. Ipinilig-pilig ko ang aking ulo at tumingin sa aking orasang pambisig. After 3 days, ito na ang araw ng napag-usapan namin ni Edward na magkikita kami kasama ang aking anak. May nararamdaman akong pananabik na makita ko siyang muli. 1:30 pa lamang ay nakaready na kami ng aking anak. Naka-floral mini dress lamang ako na kulay peach na umabot lamang hanggang sa taas ng aking tuhod. Nakalugay lang ang medyo kulot kong buhok na umaalon at sumasabay ang paggalaw sa hangin at naglagay lamang ako ng manipis at simpleng make-up. Hindi rin kasi talaga ako gumagamit ng makapal na make-up. Feeling ko para akong clown. Palabas na ako ng aking silid nang makasalubong ko ang aking kapatid na nagulat pa nang makitang nakapustura ako. Saan ang lakad mo? Wika niya sa akin na hinagod pa ng kanyang tingin ang kabuuan ko. Makikipagkita ko kay Edward. Kasama ko sa Edison. Diretsahan kong wika sa kanyang ngunit tila ba hindi niya narinig at muli ito nagsalita. Alam mo ba na pauwi na si Papa? Wika niya sa akin kaya nalaki ang aking mga mata at napatingin ako sa kanya kung nagsasabi ba ito ng totoo. Totoo ang sinabi ko, Munchkins, na pauwi na talaga si Papa. Muli niyang wika sa akin kaya natigilan akong bigla. Ha? Wala naman sinasabi si Papa na uwi siya ng Pilipinas, kuya. May emergency ba sa negosyo natin? Gulat ko nito rin sa kanya. Hindi ko rin alam, Munchkins. Pero ayon sa mga kaibigan ko, ay soon, makakalapag na ang aeroplano sinasakyan ni Papa. Wika niya pang muli sa akin. Hindi ko alam kung anong plano ni Papa at bigla-bigla na lamang siyang uuwi dito sa Pilipinas nang walang pasabi. Kahit na kanino sa atin. Mabuti na lamang nasabihan ako ng mga kaibigan na isa sa nag-ayos ng papel ng private plane ni Papa. Wika pa niyang muli sa akin. Kilala namin si Papa na hindi siya basta-basta umuwi ng Pilipinas unless na lang ay may emergency na nangyayari, lalo-lalo na kung tungkol ito sa negosyo ng aming pamilya. At higit sa lahat, ang ipinagtataka namin ay hindi siya basta-basta umuwi nang hindi niya kami sinasabihan. Ngayon lamang ito nangyari kaya't nakapagtatakang wala kaming kaalam-alam. Gamit yung private plane? Tanong ko na ikinagulat ko. Yup. Kaya lamang ginagamit ni Papa ang private plane kapag emergency ito kaya nakapagtatakang wala tayong alam tungkol dito, Munchkin. Soon, ay nandito na si Papa at aalamin natin mula sa kanya kung bakit napasugod siya ng uwi dito. Mahaba niyang sagot sa akin. Napabuntong hininga ako at napapikit. Okay kuya, tawagan mo ako agad kapag dumating na si Papa. Uuwi din ako agad. Kami ni Edison, okay? Litanya ko sa aking kapatid. Okay, Munchkin. Mag-iingat ka ha. Huwag ka na ulit paluloko dyan sa bokong na iyan. Huwag ka ba dadala sa matatamis niyang pananalita? Nakangising wika ng aking kapatid at humalik sa aking noo. Ay no, Kuya Harold. Basta tawagan mo ako agad. Oras na dumating sa Papa, okay? Wika ko pang muli sa kanya at pagkatapos ay nagpaalam na kami ni Edison upang makipagkita kay Edward. Hindi rin nagtagal ay nakarating din kami ng aking anak sa hotel na pag-aari ko, ang Ali Hotel. Pagpasok pa lamang namin ng aking anak ay isa-isang nagbabatian sa amin ng empleyado ng hotel nang may ngiting tila ba kinikilig, kaya napataas ang aking kilay sa aking nakikita. Good afternoon po, Miss Owamil.
Nakangiting bati sa akin ang aking mga empleyado at ngiti lamang ang aking isinagot at tuloy-tuloy na akong pumapasok sa loob ng building. Napansin kong parang may kakaiba yata sa aking paligid kaya nagpalingon-lingon ako. Ngunit wala naman akong nakitang kakaiba kaya ipinagpatuloy ko na lamang ang aking paglalakad. Habang akay-akay ko ang aking anak. Siguro dahil sa akin nakabahan lamang ako at magkakaharap na naman kaming muli ni Edward. Mom, what are we doing here? Tanong ng aking anak na nakatingala sa akin kaya napahinto ako. Sinagot ko ang kanyang katanungan. We're going to meet your dad here, sweetheart. He's waiting for us. Simpleng sagot ko sa aking anak na ikinatuwa niya at pumalakpak pa. Yes, I really miss my daddy. Thank you, Mommy, for making me happy. Tuwang-tuwang wika ng aking anak na nagpangiti na sa akin. Muli akong lumakad at inakay ang aking anak. Napatingin akong muli sa aking paligid dahil tila ba may kung anong bagay akong nararamdaman na maaaring mangyari. May kakaiba talaga akong napapansin sa paligid kaya huminto akong muli at nagpalingalinga na tila ba may hinahanap na kung ano, ngunit hindi ko naman maipaliwanag kung ano ba talaga ito. Muli kaming naglakad at binaliwala ko na lamang ang aking nararamdaman. Baka nga dahil sa akin nakabahan lamang ako sa muli naming pagkikita ni Edward, kaya ganito na lamang ang aking nararamdaman. Habang naglalakad kami ng aking anak ay may pumailan lang na magandang musika kaya napahinto ako dahil sa aking narinig. Ay, kilala ko ang boses na iyon. Agad ako nagpalingon-lingon pero hindi siya mahanap ng aking mga mata. Parang may mga libu-libong kabayo na nagtatakbuhan sa aking dibdib sa mga oras na ito at hindi ko maipaliwanag ang sayang aking nararamdaman. Lalo akong kinakabahan habang parang papalapit ng papalapit ang napakagandang tinig na umaawit. Nagkakaingay na sa loob ng hotel at halos lahat ng kababaihan ay kinikilig at napapatili na dahil sa magandang boses ng umaawit ng kantang Ngiti. Nanginig ang aking mga tuhod nang halos maramdaman ko na ang taong kumakanta ay nasa aking likuran na. Ayokong humarap dahil natatakot ako mapaiyak at malaman niya ang tunay kong nararamdaman. Sa aking harapan, ang nakikita ko naman ay ang mga kaibigan ni Edward na nakangiti sa akin at may mga hawak na iba't ibang kulay na roses. Nangingilid ng aking luha at napahigpit ang aking hawak sa kamay ng aking anak nang magsalita ito. Mommy, look! Daddy is serenading you! Tuwang-tuwang wika ng aking anak na may palundag-lundag pa. Napalunok ako. Unti-unti akong humarap sa taong nasa aking likuran. Halos hindi ko nga maigalaw ang aking mga paa sa sobrang kabang nararamdaman ko. Edward! Halos bulong ko nang nakaharap na ako sa kanya at siya naman ay titig na titig sa aking mga mata habang hawak-hawak niya ang mikropono at kumakanta sa aking harapan. Hindi ko na napigilan pa ang aking mga luha at naguunahan ng tumulo mula sa aking mga mata. Ang may init na likido ngayon ay bumabalong sa aking mukha. May hawak siyang isang bouquet of red and white roses at iniabot niya ito sa akin habang umaawit. Habang lumuluha ako, hindi ko mapigilan ang umiti ng napakatamis sa lalaking aking kaharap. At naramdaman ko na lamang ang mainit niyang kamay na pinapahid ang mga luhang kanina pa naglalandasan sa aking mukha. Hinaplos niya ang aking mukha at tinitigan ang aking mata kaya't muli akong umiti sa kanya ng pagkatamis-tamis. Halos humagulhol na ako nang matapos siyang umawit sa aking harapan. Ali, baby ko, sa harapan na lahat ng taong naririto ay gusto kong malaman mo na mahal kita at handa kong gawin ang lahat para sa'yo. Gusto kitang makasama habang buhay. Gusto kitang alagaan at mahalin habang buhay. Kayo ng ating anak. Sana'y tanggapin mo ang pusong nangungulila at nagmamahal ng tapat sa'yo. Mahaba niyang litanya habang nakatapat ang mikropono sa kanyang bibig. Napatakip ako ng bibig at hindi ko mapigilan ang mga luhang naguunahan sa pagbagsak muli sa aking mga pisngi at lalong nangatog ang tuhod ko ng isa-isang naglapitan ng mga kaibigan niyang nakangiti at iniaabot sa akin ang hawak nilang mga bulaklak na may mga nakasulat. Una lumapit si JV at iniabot ang bulaklak at sulat, Will. Sumunod ay si Michael at pagkaabot niya ay binasa ko ang nakasulat, Q. Ang sumunod naman ay si Gavin ang nag-abot, Mary. At ang huli naman ay si Zandro.
Napatutup ako ng aking bibig nang mapatingin ako kay Edward na ngayon ay nakaluhod na sa aking harapan, habang ang anak ko naman ay talon ng talon sa sobrang kaligayahan. Will you marry me, baby ko? Edward Spilvey. Tinawagan ko ang mga barkada ko ng 11:11 ng gabi pagkatapos kong ihatid si Ali sa bahay nila upang pag-usapan namin ang mga nabuo kong plano. Sinabi ko sa kanila na tatawagin ko si Senior Owomil na ama ni Ali upang hingin ang kamay ng kanyang anak. Noong una ay nahirapan akong kumbinsihin ito at pinagtawanan pa nga niya ako nang malamang wala kaming relasyon ng kanyang anak. Pero nagawa ko pa rin siyang makumbinsi kung bakit gusto kong pakasalan ang kanyang anak. Ipinaalam ko rin sa kanya kung gaano ko kamahal si Ali, kaya sumang-ayon na din siya sa akin. Ang sabi niya sa akin ay kung tatanggapin daw ako ng kanyang anak ay hindi siya makikialam, at kung saan masaya ang kanyang unika iha ay masaya na din siya. Ipinaalam ko din sa kanya ang mga bagay-bagay na ginawa ni Harold at ang pagpapaniwala niya sa akin na asawa niya si Ali. Nararamdaman ko ang pagkainis ni Senior Owomil sa kanyang mga anak sa nalaman niya, ngunit hindi na ito mahalaga pa sa akin dahil ang mahalaga sa akin ngayon ay ang pumapayag siya sa gagawin kong surpresang pagpapropose sa kanyang anak ng kasal.